May kung anong kumirot sa puso ni Ara. Isang bahagi niya ang gustong tumakbo palabas, yakapin siya, at pakinggan ang kanyang paliwanag. Ngunit ang laso ni Katrina ay mas malakas. Gagamitin ka lang nila. Naalala niya ang lahat. Ang pagtulong ni Leo sa bubong. Ang galing nito sa pagpaplano. Ang pagguhit nito sa buhangin. Hindi iyon galing sa isang simpleng tricycle driver. Iyon ay galing sa isang arkitekto. Isang alkantara. Baka nga lahat ng iyon ay isang laro lang. Isang paraan para makuha ang tiwala niya, ang tiwala ng buong komunidad. Pero para saan? Kinabukasan, pinilit niyang bumangon. Kailangan niyang maging matatag para sa kanyang mga estudyante. Ngunit sa kanyang paglabas, hinarang siya ni Leo. Ara, please, pakiusap nito, ang mga mata ay namumugto dahil sa puyat. Kausapin mo naman ako. Hayaan mo akong magpaliwanag. Magpaliwanag ng ano, Leandro, mapait niyang sagot, idiniin ang tunay nitong pangalan. Na nagsinungaling ka? Na ginawa mo akong katawa-tawa? Malinaw na ang lahat. Hindi mo naiintindihan. Ang hindi ko maintindihan ay kung bakit. Bakit kailangang magpanggap? Trip niyo bang mga mayayaman ang paglaruan kami? Mahal kita, Ara. Yun ang totoo. Napatawa si Ara, ngunit walang saya sa kanyang tawa. Mahal? O baka naman isa lang akong bagong karanasan para sa'yo? Isang simpleng taga-baryo na nakakatuwang paglibangan? Nagulat si Leo sa kanyang mga salita. Kitang-kita niya ang sakit sa mga mata nito. Ngunit sarado na ang isip ni Ara. Ang sakit na nararamdaman niya ay mas matindi. Mula sa kanyang bag, kinuha ni Leo ang isang rolyo ng papel at ibinigay ito kay Ara. Tingnan mo to, ginawa ko to para sa'yo. Para sa mga bata. Binuksan ito ni Ara. Isang kumpletong architectural plan ng isang bago at magandang eskwelahan. Ang bawat detalye ay perpekto. Ang bawat sulok ay pinag-isipan. Ito ang pangarap niya na nakaguhit sa isang mamahaling papel. Ngunit sa mga mata ni Ara ngayon, hindi ito isang pangarap. Isa itong insulto. Kaya kong ipatayo to para sa'yo, para sa mga bata, desperadong sabi ni Leo. Sabihin mo lang. Ang alok na iyon ang sumira sa lahat. Ang paggamit ng pera. Ang solusyon ng mga alkantara sa lahat ng bagay. Inabot niya ang plano, nilamukos ito sa kanyang mga kamay, at ibinato sa putikang lupa. Pera na naman, sigaw niya, ang galit at pagkadismaya ay umaapaw na. Yan lang ba ang alam ninyo? Bilhin ang lahat. Bilhin ang tiwala. Ang pagmamahal. Hindi ako mabibili, Leandro. At hindi rin mabibili ang pangarap ko. Natigilan si Leo, tila sinampal ng kanyang mga salita. At sa likod nila, isang malamig na boses ang bumasag sa tensyon. Mabuti at alam mo kung saan ka lulugar. Lumingon sila pareho. Nakatayo roon si Don Ricardo, ang ama ni Leo, na may ngiting mapang-asar sa kanyang mga labi. Nasaksihan nito ang lahat. Tiningnan ni Don Ricardo si Ara na parabang isa itong basura. At sa sandaling iyon, naramdaman ni Ara na totoo nga ang lahat ng sinabi ni Katrina. Sa mundo ng mga alkantara, wala siyang halaga. Naiwang nakatayo si Leo sa gitna ng daan, ang mga salita ng kanyang ama ay umuukit sa kanyang isipan, mas masakit pa kaysa sa mga salitang ibinato sa kanya ni Ara. Alam mo kung saan ka lulugar. Ang mga salitang iyon ay hindi lang para kay Ara. Para rin sa kanya. Ipinaalala nito sa kanya na kahit gaano pa siya kalayo tumakbo, nakatali pa rin siya sa pangalang Alcantara. At ang pangalang iyon ay may kapangyarihang sumira. Hinarap niya ang kanyang ama, ang galit ay nangingibabaw na sa kanyang pagtitimpi. Ano po bang gusto niyong mangyari, pa? Naiwan ko siya. Hindi lang iwan, malamig na tugon ni Don Ricardo. Inaayos ang kwelyo ng kanyang mamahaling damit na tila walang anumang bahid ng dumi. Gusto kong bumalik ka sa Maynila. Ngayon din. At kalimutan mo na ang kahibangang ito. Kalimutan mo siya. At kung hindi ako sumunod, hamon ni Leo, kahit alam na niya sa kanyang puso ang panganib na dala ng tanong na iyon. Isang matalim na ngiti ang sumilay sa labi ni Don Ricardo. Simple lang, Leandro. Gusto mong maging bahagi ng lugar na ito. CJ, pababayaan kita. Pero siguraduhin ko lang na wala ka nang babalikan. Bibilhin ko ang bawat lupaing natitirhan ng mga kaibigan mo.
Ang lupang kinatitirikan ng bahay nila, ng eskwelahan ng babaeng iyon. Gagawin ko itong isang pribadong golf course. At ikaw, maiiwan kang mag-isa sa gitna ng paraisong sinira mo. Nanlamig ang buong katawan ni Leo. Hindi ito isang biro. Alam niyang kayang-kaya itong gawin ng kanyang ama. Sa isang pirma lang, kayang burahin ni Don Ricardo ang buong komunidad na ito sa mapa. Ang mga taong naging mabait sa kanya, ang mga batang tinuruan ni Ara, ang buong mundong minahal niya mawawala. Dahil sa kanya. Huwag mong idamay ang mga inosenteng tao, sigaw niya, ang boses ay basag sa kawalan ng pag-asa. Sila ang pinili mong unahin, hindi ba? Ngayon, panindigan mo ang pagpili mo, sabi ng kanyang ama, bago tumalikod. Binibigyan kita ng 1 oras para magpaalam. Aalis tayo bago lumubog ang araw. Naiwan si Leo na tulala. Wala siyang pagpipilian. Ang bawat landas sa harap niya ay patungo sa pagkawasak. Ang pananatili niya ay isang hatol na kamatayan para sa komunidad ni Ara. Ang pag-alis niya ay ang kamatayan ng kanyang puso. Pinili niya ang huli. Pinuntahan niya si Ara sa bahay nito. Nadatnan niya itong nakaupo sa labas, nakatingin sa kawalan. Ang galit sa mga mata nito kanina ay napalitan ng isang malalim na kalungkutan. At mas dinurog niyon ang puso ni Leo. Alam niya kung ano ang kailangan niyang gawin. Kailangan niyang sirain ang anumang natitirang pagtingin ito para sa kanya. Kailangan niyang itulak ito palayo, nang sa gayon ay hindi na ito lilingon pa. Para sa kaligtasan nito. Tumayo siya sa harap nito, ang kanyang mukha ay isang blangkong maskara na pinilit niyang isuot. Umalis ka na, sabi ni Ara, hindi nakatingin sa kanya. Aalis na talaga ako, malamig niyang sagot. Napatingin ito sa kanya, nagulat sa tono ng kanyang boses. Nagpatuloy si Leo, ang bawat salita ay isang punyal na itinarak muna niya sa sarili niyang dibdib bago ito bitawan. Naisip ko lang. Tama ka kanina. Nakakasawa na rin dito. Ang hirap magpanggap na mahirap. Nakita niya ang sakit na idinulot ng kanyang mga salita sa mga mata ni Ara. Ngunit kailangan niyang magpatuloy. Tama si Katrina. Tama si Papa, sabi niya, ang boses ay walang kabuhay-buhay. Nagkamali lang ako. Akala ko magiging masaya ang adventure na to, pero sa huli, isa ka lang libangan. Tumigil ka, bulong ni Ara, ang mga luha ay nagsisimula na namang mamuo. Bakit? Dahil totoo. Ara, tingnan mo ang sarili mo. Tingnan mo ako. Sa tingin mo ba talaga magiging tayo? Isa kang simpleng guro. Ako, isang alkantara. It was fun while it lasted. Pero oras na para bumalik sa totoong buhay. Sa sobrang sakit, tumayo si Ara at ginawa ang isang bagay na hindi inaasahan ni Leo. Sinampal siya nito. Malakas. Madiin. Ang pisngi niya ay uminit at kumirot. Ngunit hindi siya umiwas. Tinanggap niya ito. Kulang pa ito. Kulang pa ang sakit na iyon kumpara sa sakit na ibinibigay niya rito. Tinitigan siya ni Ara, ang mga mata ay puno ng galit, pagkasuklam at durog na puso. Pagkatapos ay tumalikod ito at pumasok sa loob ng bahay, isinarado ang pinto ng malakas. Naiwan si Leo sa labas, ang tunog ng isinarang pinto ay parang isang hatol. Tumalikod siya at naglakad pabalik sa helicopter. Ang bawat hakbang ay mas mabigat kaysa sa nauna. Hindi siya lumingon. Hindi niya kaya. Sumakay siya. Umugong ang makina. Habang dahan-dahang umaangat ang helicopter, tanaw niya mula sa bintana ang maliit na bahay ni Ara. At pagkatapos nakita niya ito. Lumabas ito ng bahay at tumayo sa gitna ng daan, nakatingin sa papalayong halimaw na bakal na kumukuha sa lalaking minahal at kinasuklaman niya. Napapikit si Leo, isang luha ang taksil na pumatak mula sa kanyang mga mata. Patawarin mo ako, Ara. Patawarin mo ako. Sa ibaba, habang unti-unting nawawala ang ugong ng helicopter, napayuko si Ara. Ang kanyang mga mata ay napunta sa putikang lupa kung saan naroon pa rin ang nilamukos na papel. Ang pangarap na ibinigay at binawi rin sa kanya. Dahan-dahan niya itong pinulot. At habang hawak niya ang basang-basa at maruming plano ng isang eskwelahang hindi na maitatayo, ang kanyang mga luha ay nagsimulang pumatak dito, humahalo sa putik at sa nawasak na pag-asa. Lumipas ang mga linggo na parang mga aninong walang kulay.
Bumalik si Ara sa pagtuturo, ang kanyang katawan ay gumagalaw na parang isang makinang kinakalawang. Ang kanyang ngiti sa mga estudyante ay naroon, ngunit hindi na ito umaabot sa kanyang mga mata. Ang kanyang boses ay malinaw habang nagtuturo ng alpabeto, ngunit sa loob niya, isang nakabibinging katahimikan ang naghahari. Nakikita ng kanyang tia Elena ang pagbabago. Nakikita niya ang bigat sa mga balikat ni Ara, ang kalungkutan sa likod ng bawat pilit na tawa. Ngunit hindi ito nagtatanong. Hinahayaan lang niya si Ara, naghihintay, nag-aalok ng mainit na sabaw at tahimik na pagdamay. Ang buong barangay ay bumalik na rin sa dati. Ang helicopter ay naging isang kwentong bayan na lang, isang paksang ibinubulong sa mga umpukan. Si Leo, ang mabait na tricycle driver, ay naglaho na parang isang panaginip. Ngunit para kay Ara, hindi ito panaginip. Ito ay isang bangungot na gising niyang binabalik-balikan. Ang mga huling salita ni Leo, "Isa ka lang libangan," ay parang mga multo na humahabol sa kanya sa bawat sulok ng kanyang isipan. Isang gabi, hindi siya makatulog. Ang tunog ng mga alon sa di kalayuan ay hindi nakakapagpakalma sa kanya, bagkus ay tila isang paalala ng kanyang magulong damdamin. Bumangon siya at binuksan ang kanyang maliit na bowl. Sa ilalim ng mga damit, naroon pa rin ito. Ang rolyo ng papel. Ang plano. Kinuha niya ito. Marumi, lukot, at may mga bahid pa ng tuyong putik mula sa araw na iyon. Ilang linggo niya itong iniiwasang tingnan na para bang isa itong relikya ng isang masakit na alaala. Ngunit ngayong gabi, may kung anong nag-udyok sa kanya na harapin ito. Maingat niya itong inilatag sa kanyang maliit na mesa. Ang puso niya ay kumirot habang tinititigan ang pangalan sa ibabang sulok ng papel. Leandro Alcantara, Architect. Nagsimula siyang umiyak ng tahimik. Ngunit sa gitna ng kanyang pagluha, ang kanyang mga mata ay napadako sa mga detalye ng plano. Ang mga mata ng isang guro. Napansin niya ang isang maliit na nota sa gilid ng plano para sa mga classroom. All corners to be rounded for child safety. Napahinto siya sa pag-iyak. Sinundan ng kanyang mga daliri ang mga linya ng plano. Nakita niya ang isa pang nota malapit sa pundasyon. Use locally sourced Ivatan limestone for the foundation. To blend with the environment and support local. At pagkatapos, nakita niya ang bahagi na pinakadumurog sa kanyang puso. Ang library. Ito ay hindi lang isang kwadrado sa plano. Detalyado ito. May mga guhit ng maliliit na mesa at upuan. May mga nota sa gilid, shelves low enough for children to reach, at large windows on the east side for better natural light in the morning. Naalala niya ang kanilang pag-uusap sa parola. Ang pangarap niya na sinabi niya sa kanya. Nakinig siya. Bawat detalye, bawat munting hiling naaalala niya. Paano? Paano magagawa ng isang taong walang puso ang isang planong ganito kapuno ng puso? Paano mag-iisip ng kaligtasan ng mga bata, ng paggalang sa kultura, ng pagtupad sa isang munting pangarap, ang isang taong ang tingin sa kanya ay isa lang di libangan? Biglang nag-flashback sa kanyang isipan ang dalawang magkaibang imahe ni Leo. Ang Leo na malamig, na may mapanghusgang mga mata, na nagsabing, oras na para bumalik sa totoong buhay. At ang Leo na pawisan, na nakangiti habang inaayos ang bubong ng eskwela. Ang Leo na gumuhit sa buhangin. Ang Leo na hinawakan ang kanyang kamay sa ilalim ng mga bituin at bumulong, sana ganito na lang lagi. Hindi tugma. Mayroong mali. Isang malaking piraso ng kwento ang nawawala. Ang sakit sa kanyang dibdib ay naroon pa rin, ngunit ngayon may kasama na itong isang bagong damdamin. Isang maliit na kislap ng pagdududa. Pagdududa sa mga huling salita ni Leo. Pagdududa sa babala ni Katrina. Pagdududa sa lahat ng pinaniwalaan niya sa loob ng nakalipas na mga linggo. Kinabukasan, may bago ng determinasyon sa kanyang mga mata. Tia, sabi niya sa kanyang tia Elena habang nag-aalmusal. Oh, anak. Kailangan ko pong umalis sandali. Saan ka pupunta? Tanong ng matanda may pag-aalala. Humugot ng malalim na hininga si Ara. Hindi ito para kay Leo. Hindi para habulin siya o magmakaawa. Kundi para sa sarili niya. Para malaman niya ang totoo. Para mabuo niya muli ang kanyang sarili. Pupunta ako ng Maynila. Kinagabihan, sa terminal ng bus, mahigpit ang hawak ni Ara sa kanyang bag sa loob nito, ang lahat ng kanyang naipon na pera,
isang maliit na bundle ng mga lukot na pera na nakatago sa isang lumang sobre. Isang one-way ticket papuntang Maynila. At sa kabilang kamay, mahigpit niyang hawak ang nakarolyong papel. Ang plano. Ang tanging ebidensya niya na minsan, sa gitna ng lahat ng kasinungalingan, ay may isang bagay na naging totoo. Ang suot ni Leo ay isang mamahaling suit na parang baluti at kulungan ng sabay. Ang bawat pagngiti, bawat pakikipagkamay sa mga kasosyo sa negosyo ng kanyang ama, ay parang isang pag-arte sa isang entabladong hindi niya pinili. Siya ay isang multo sa sarili niyang party, isang anino na gumagalaw sa gitna ng nagkikislapang mga ilaw at nag-uumapaw na tawanan. Ngumiti ka, bulong ng kanyang ama habang dumadaan sa kanyang tabi. Mukha kang nasa burol. Pilit na ngumiti si Leo, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling walang buhay. Ang isip niya ay nasa Batanes. Nasa isang babaeng may mga matang mas nagniningning pa kaysa sa lahat ng chandelier sa grand ballroom na ito. Ilang buwan na ang nakalipas mula nang iwan niya ito. At sa bawat araw na lumilipas, lalo siyang nilalamon ng pagsisisi. Ang desisyon niyang kiprotektahan ito sa pamamagitan ng pananakit ay isang lason na unti-unting pumapatay sa kanyang kaluluwa. Eng Alcantara, isang karangalan. Sabi ng isang negosyante, inilahad ang kamay. Aabutin na sana ito ni Leo nang biglang may natanaw siya sa may entrance ng ballroom. Nahinto ang paghinga niya. Sa gitna ng dagat ng mga itim na suit at mga kumikinang na gown, nakatayo ang isang babae. Nakasuot lang ito ng isang simpleng bestida, ang buhok ay nakapusod lang, ngunit sa paningin ni Leo, siya ang pinakamaliwanag na nilalang sa buong silid. Si Ara. Nabitawan niya ang kamay ng kausap. Excuse me, sabi niya, at nagsimulang maglakad, halos tumakbo, palapit dito. Paano? Paanong nakarating siya rito? Kailangan niyang mailayo ito bago pa man may makakita sa kanya. Bago pa man makita siya ng kanyang ama. O ni Katrina. Ngunit huli na ang lahat. Ara, anong ginagawa mo rito? Tanong niya, ang boses ay puno ng pagkabigla at takot para dito. Bago pa man makasagot si Ara, isang pamilyar na boses ang sumingit. Look what the wind blew in. Nakatayo sa likod nila si Katrina, hawak ang isang kopita ng champagne, ang mga mata ay nanunuya. Naligaw ka yata, Miss Santos? This is a private event, see. Lumapit din si Don Ricardo, ang mukha ay nagdidilim sa galit. Anong ginagawa ng babaeng yan dito? Security. Nagsimulang magtinginan ang mga tao. Ang mga bulungan ay nagsimula ng umugong. Naramdaman ni Leo ang pagnanais na itago si Ara sa kanyang likod, na protektahan ito mula sa mga mapanghusgang mata. Ngunit si Ara ay hindi na tinag. Tumingin siya kay Katrina, pagkatapos ay kay Don Ricardo. At sa wakas, kay Leo. May tapang sa kanyang mga mata na hindi pa niya kailanman nakita. Hindi po ako naligaw, kalmadong sabi ni Ara, ang boses ay malinaw at matatag. At hindi na po ako takot sa inyo. Tumingin siya kay Katrina. Nandito ako para sa katotohanan. Ang mga salitang iyon, ang tapang na iyon ay parang isang kidlat na gumising sa natutulog na puso ni Leo. Buong buhay niya, tumakbo siya. Tumakbo siya mula sa kanyang ama, sa kanyang responsibilidad. At sa Batanes, tumakbo ulit siya palayo kay Ara, sa ilalim ng pagkukunwaring pinoprotektahan niya ito. Ngunit ito, si Ara, na walang anumang kapangyarihan o yaman, ay hindi tumakbo. Sumuong siya sa lungga ng mga leon para lang sa katotohanan. Para sa kanya. Isang apoy ang biglang nag-alab sa loob ni Leo. Ang apoy ng kahihiyan at ng isang bagong tuklas na tapang. Tapos na ang pagtakbo. Sa isang mabilis na kilos, umakyat siya sa maliit na entablado kung saan nagsasalita ang MC. Inagaw niya ang mikropono mula rito. Excuse me, sabi niya. Biglang tumahimik ang buong ballroom. Ang lahat ng mata ay nakatuon sa kanya. Humugot siya ng malalim na hininga at ang mga mata niya ay nakahanap kay Ara sa gitna ng dagat ng mga tao. Para dito ang lahat ng ito. Magandang gabi sa inyong lahat, panimula niya. Marami sa inyo ang nakakakilala sa akin bilang si Leandro Alcantara, ang anak ni Don Ricardo. Ngunit sa loob ng 6 na buwan, mas nakilala ko ang sarili ko bilang si Leo, isang simpleng tricycle driver sa Batanes. Nagulat ang mga tao. Narinig niya ang pagtawag ng kanyang ama, ngunit hindi siya nagpatinag. At sa lugar na iyon, pagpapatuloy niya, ang tingin ay nakapako pa rin kay Ara, ang babaeng ito.
Itinuro niya si Ara. Lahat ay napatingin dito. Ang babaeng ito ang nagturo sa akin kung ano ang tunay na halaga. Hindi pera, kundi puso. Hindi kapangyarihan, kundi komunidad. Leandro, bumaba ka riyan, sigaw ni Don Ricardo. Minahal ko siya, sabi ni Leo, ang boses ay nanginginig na sa tindi ng emosyon. Ngunit kinailangan ko siyang iwan. Kinailangan ko siyang saktan. Dahil ang kagalang-galang kong ama, tumingin siya ng diretsyo kay Don Ricardo, ay tinakot ako. Sinabi niya sa akin na kung hindi ako lalayo kay Ara, sisirain niya ang buhay ng lahat ng tao sa komunidad nito. Isang malakas na pagbulong-bulungan ang pumuno sa silid. Si Don Ricardo ay namutla. Si Katrina ay tila hindi makapaniwala. Ngayong gabi, tinatapos ko na ang pagtakbo, deklara ni Leo. At tinatapos ko na rin ang pagiging isang alkantara sa paraang alam ninyo. Ang lahat ng mamanahin ko mula sa yaman ng pamilyang ito ay ilalaan ko sa isang bagong education foundation. Namilog ang mga mata ni Don Ricardo sa gulat. At ang unang proyekto ng foundation na ito, pagtatapos ni Leo, ang boses ay puno ng determinasyon, ay ang pagpapatayo ng bago at matibay na eskwelahan sa Batanes. Ang eskwelahang pangarap ng babaeng pinakamamahal ko. Ibinaba niya ang mikropono. Sa gitna ng nakabibinging katahimikan at gulat ng lahat, bumaba siya ng entablado. Ang mundo niya ay lumiit hanggang sa 2 tao na lang sila. Siya at si Ara. Naglakad siya palapit dito, hindi pinapansin ang galit sa mga mata ng kanyang ama o ang pagkatalo sa mukha ni Katrina. Huminto siya sa harap ni Ara. Ang babaeng sinaktan niya. Ang babaeng nagligtas sa kanya. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako. Ang 2 salitang iyon ay umalinggaw sa isipan ni Ara, nangingibabaw sa katahimikan na biglang bumalot sa buong ballroom. Ang lahat ng tao, lahat ng ilaw, lahat ng bulungan ay naglaho. Sa mundong biglang lumiit, silang 2 na lang ni Leo ang natira. Nakita niya ang lahat sa mga mata nito. Ang pagsisisi. Ang sakit. Ang pagmamahal na akala niya ay kasinungalingan lang. Bago pa man siya makasagot, marahang hinawakan ni Leo ang kanyang kamay. Hindi ito isang pag-aari, kundi isang imbitasyon. Isang pakiusap. Halika, bulong nito. Dinala siya ni Leo palayo sa gitna ng atensyon, palayo sa mga matang mapanghusga. Dinala siya nito sa isang balkonaheng nakatanaw sa kumikinang na syudad ng Maynila. Ang malamig na hangin ng gabi ay humaplos sa kanyang pisngi, isang malamyos na paalala na totoo ang lahat ng nangyayari. Mula sa kanilang kinatatayuan, tanaw pa rin nila ang eksena sa loob. Nakita ni Ara si Miguel Alcantara, ang kapatid ni Leo, na lumapit kay Katrina. Wala siyang marinig, ngunit nakita niya ang paggalaw ng mga labi ni Miguel, malamig at pinal. At pagkatapos, nakita niya ang pagbagsak ng kopita mula sa nanginginig na kamay ni Katrina, ang pulang alak ay kumalat sa sahig na parang dugo. Sa kabilang banda, nakita niya si Don Ricardo. Ang dating makapangyarihang haligi ng pamilya Alcantara ay nakaupo na sa isang silya, ang mga balikat ay nakakrus, ang mukha ay larawan ng isang taong natalo sa sarili niyang laro. Isang hari na nawalan ng korona. Ngayon, naiintindihan na ni Ara ang bigat ng mundong tinakbuhan ni Leo. At ang bigat ng mundong binalikan nito para sa kanya. Noong gabing iyon, panimula ni Leo, ang boses ay mahina, basag. Noong sinabi niya sa akin na sisirain niya ang lahat na takot ako, Ara. Hindi para sa sarili ko. Kundi para sa'yo. Para sa mga tao sa barangay. Akala ko, ang pinakamagandang paraan para protektahan ka ay ang itulak ka palayo. Humarap ito sa kanya, ang mga mata ay puno ng luhang hindi na nito pinipigilan. Akala ko matapang na ako noong sinaktan kita. Pero duwag pala ako. Dahil ang totoong katapangan iyan yung ginawa mo. Ang harapin ang lahat ng walang takot. Tinuruan mo ako kung paano lumaban, Ara. Patawarin mo ako kung ngayon ko lang natutunan. May kinuha si Ara mula sa kanyang munting bag ang rolyo ng papel. Ang plano. Ang lukot at marumi pa ring plano. Inabot niya ito kay Leo. Itinago ko to, sabi niya, ang boses ay nanginginig. Nagulat si Leo. Dahil kahit anong sakit, pagpapatuloy ni Ara, kahit gaano pa kasakit ang mga salita mo, ito ang nagpapaalala sa akin ng totoong Leo na nakilala ko. Ang Leo na gumuhit sa buhangin. Ang Leo na nag-alala para sa kaligtasan ng mga bata.
Isang luha ang pumatak mula sa mga mata ni Ara. Ito ang nagbigay sa akin ng lakas ng loob para pumunta rito. Tinitigan ni Leo ang plano, pagkatapos ay tumingin kay Ara. At sa mga mata nito, nakita ni Ara ang sagot sa lahat ng kanyang tanong. Pinapatawad na kita, bulong niya, at ang mga salitang iyon ay parang isang mabigat na kadena na nalaglag mula sa kanyang puso. Naging magaan ang kanyang pakiramdam. Patawarin mo rin ako, dagdag niya, sa pagdududa ko. Wala akong kailangang patawarin sa'yo, Ara. Wala. At sa ilalim ng mga bituin ng Maynila, na malayong malayo sa mga bituin ng Batanes, niyakap ni Leo si Ara. Isang yakap na puno ng mga nasirang pangako, mga nasaktang puso, at isang bagong pag-asa na muling nabubuo. Makalipas ang ilang buwan, ang hangin sa Batanes ay kasing sariwa pa rin ang dati. Ngunit may bago sa paligid. Isang tunog ng martilyo ng pagtatrabaho ng pag-asa. Sa dating bakanting lot sa tabi ng lumang eskwelahan, isang pundasyon ang nakatayo na. Matibay. Malawak. Ang simula ng isang pangarap. Sa isang pansamantalang silid-aralan na itinayo malapit doon, nagtuturo si Ara. Ang kanyang ngiti ay totoo na. Ang kanyang mga mata ay muling nagniningning. Sa labas, kasama ng mga lokal na manggagawa ay si Leo. Nakasuot ng simpleng polo shirt at maong, hawak ang isang blueprint, nakikipag-usap sa mga karpintero. Hindi na siya ang takot na tagapagmana o ang nagpapanggap na tricycle driver. Siya na ngayon si Leandro Alcantara, ang arkitekto ng pangarap ni Ara, ang katuwang ng kanilang komunidad. Nang matapos ang klase, lumabas si Ara. Nagtama ang kanilang mga mata. Ngumiti si Leo at naglakad palapit sa kanya. Magkahawak kamay silang tumayo, pinagmamasdan ang mga trabahador na naglalatag ng mga unang hollow block. Ito ang pundasyon natin, Ara, sabi ni Leo, ang boses ay puno ng pagmamahal at katiyakan. Matibay, totoo at itinayo sa pagmamahal. Tumingin si Ara sa pundasyon pagkatapos ay kay Leo. At sa paglubog ng araw sa kanilang likuran, alam niya na ito na ang kanilang bagong simula. Isang kinabukasang itinayo hindi sa buhangin kundi sa bato. At dito nagtatapos ang kwento ni Leo at Ara. Isang kwentong itinayo sa pundasyon ng katotohanan, pinatatag ng pagpapatawad, at pinaganda ng isang pag-ibig na nagwagi. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Mula sa unang pagtatagpo sa gitna ng unos, hanggang sa huling pagtutuo sa harap ng lahat, naging karamay ko kayo sa bawat ngiti, bawat luha, at bawat tibok ng puso. Ang pagsulat ng kwentong ito ay isang paglalakbay din para sa akin. Isang paalala na ang tunay na halaga ay hindi nasusukat sa anumang yaman o kapangyarihan. Ito ay nasusukat sa tapang na harapin ang katotohanan, sa lakas na magpatawad, at sa pag-asang kayang itayo muli ang lahat, gaano man kalaki ang pinsala. Sana, sa kwento ni Leo at Ara, ay may napulot tayong aral. Na ang pag-ibig ay hindi laging madali, ngunit ito ay laging karapat-dapat na ipaglaban. Na ang bawat isa sa atin, anuman ang estado sa buhay, ay may kakayahang baguhin hindi lang ang sarili nating kwento, kundi pati na rin ang kwento ng mga taong nasa paligid natin. Muli, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Kung may bahagi ng kwento na tumatak sa inyo, o kung may mensahe kayong gustong ibahagi, huwag po kayong mag-atubiling iwanan ito sa comment section. Nais kong marinig ang inyong mga saloobin. Hanggang sa susunod na kwento. Nag-vibrate ang cellphone na nakasuksok sa kanyang bulsa. Isang pamilyar na panginginig na tila ba may dalang kuryente ng kaba at inis. Hindi niya kailangang tingnan. Alam na niya kung sino ang tumatawag. Pero sinulyapan pa rin niya ang screen para lang patunayan sa sarili na tama siya. At tama nga siya. Dalawang salita ang nakasulat sa display, kumikinang sa liwanag, tila isang utos na hindi dapat suwayin, Don Ricardo. Humugot ng malalim na hininga si Leo. Naramdaman niya ang alat ng hangin mula sa dagat na humahaplos sa kanyang mukha, kasabay ng ugong ng makina ng kanyang minamanehong tricycle. Ipinikit niya ang kanyang mga mata saglit, at sa isang pindot lang, pinatay niya ang tawag. Katahimikan. O hindi naman talaga katahimikan. Nariyan pa rin ang ingay ng makina, ang ihip ng hangin, ang malalayong alon na humahampas sa batuhan ng Batanes. Ngunit para kay Leo, ito na ang pinakamapayapang katahimikan na maaari niyang maranasan. Isang katahimikang malayo sa sigawan sa boardroom, sa presyon ng mga deadline,
at sa mabigat na pangalan ng kanyang ama. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Dito, hindi siya si Leandro Alcantara, ang tagapagmana. Dito, siya lang si Leo. Isang simpleng tricycle driver. At sapat na iyon. Dito na lang, iho, sabi ng matandang babae na pasahero niya. Maingat niyang itinigil ang tricycle sa tapat ng isang maliit na tindahan. Salamat po, Lola, magalang niyang sagot habang tinutulungan itong bumaba at bitbitin ang bayong na puno ng gulay. Inabutan siya ng bayad ng matanda. Salamat din, Leo. Napakabait mong bata. Pagpalain ka nawa ng Diyos. Walang anuman po, Lola. Mag-iingat po kayo. Pinanood niyang maglakad palayo ang matanda bago niya muling pinaandar ang tricycle. Ganito ang buhay niya sa loob ng nakalipas na 6 na buwan. Simple. Payapa. Totoo. Bawat pasahero, bawat ngiti, bawat salamat na natatanggap niya ay tila isang pirasong ginto na mas mahalaga pa kaysa sa lahat ng yaman ng mga Alcantara. Ngunit ang kapayapaan ay tila isang hanging dumadaan lang. Biglang dumilim ang kalangitan. Ang kaninang asul na langit ay napalitan ng makapal at maitim na ulap. Ang mahinang ihip ng hangin ay biglang naging isang malakas na hagupit, dala ang mga unang patak ng ulan. Sa isang iglap, bumuhos ang malakas na ulan. Tila ibinuhos ng langit ang lahat ng galit nito sa munting isla. Mabilis na naghanap ng masisilungan si Leo. Ngunit sa kanyang pagliko sa isang kanto, isang tanawin ang pumukao sa kanyang pansin at nagpatigil sa kanyang pagmamaneho. Sa gilid ng kalsada, sa tapat ng maliit na pampublikong paaralan, isang babae ang nakatayo. Basang-basa na ang kanyang damit at buhok, ngunit ang maliit niyang payong ay hindi nakatutok sa kanyang sarili. Nakabukas ito para protektahan ang 3 maliliit na batang nagsisiksikan sa ilalim nito, mga batang nakasuot ng uniforme. Nakatitig lang si Leo. May kung anong kumurot sa kanyang puso. Ang babae, sa kabila ng lakas ng ulan at hangin, ay nanatiling matatag. Ang tanging inaalala niya ay ang kapakanan ng mga bata. Ang sarili niyang basang kalagayan ay hindi niya alintana. Para siyang isang anghel. Isang anghel sa gitna ng unos. Hindi na siya nag-isip pa. Mabilis niyang ipinarada ang tricycle, kinuha ang makapal na trapal na ginagamit niyang panakip sa gilid ng sasakyan at tumakbo palusong sa ulan. Miss, tawag niya. Lumingon ang babae. Nagulat. Sa kanyang mga mata, nakita ni Leo ang pag-aalala, ngunit mayroon ding determinasyon. Hindi na nagsalita pa si Leo. Itinaas niya ang trapal at ipinayong sa kanilang lahat. Sa wakas, naprotektahan na rin ang babae mula sa buhos ng ulan. Mas malapit ngayon, kitang-kita niya ang mukha nito. Simple lang ang kanyang ganda, walang kolorete, pero may kung anong liwanag sa kanyang mga mata na mas nakakasilaw pa kaysa sa anumang alahas na nakita niya sa Maynila. Naramdaman ni Leo ang pagbagal ng lahat. Ang ingay ng ulan ay tila humina. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na tibok ng kanyang dibdib. Tinitigan niya ang mga mata ng babae. Miss, okay lang po kayo? Mahinahon niyang tanong, ang boses niya ay halos pabulong na sa kabila ng lakas ng ulan. Tumitig pabalik ang babae, may bahid ng pagtataka at pasasalamat sa kanyang mukha. Ilang segundo silang nagkatitigan, tila ba may isang hindi nakikitang koneksyon na nabuo sa pagitan nila sa gitna ng bagyo. Dahan-dahan itong tumango. Salamat, sabi nito. At pagkatapos ay nagtanong, ang boses ay malinaw sa kabila ng ingay ng paligid. Sino ka? Natigilan si Leo. Isang simpleng tanong, ngunit para sa kanya, ito ang pinakamahirap sagutin. Sandali siyang nag-atubili. Sa isang iglap, naglaro sa isip niya ang kanyang totoong pagkatao, ang kanyang nakaraan, ang lahat ng kanyang tinakbuhan. Ngunit nang tingnan niya muli ang mukha ng babae, ang anghel sa gitna ng unos, alam na niya ang isasagot. Ang sagot na gusto niyang maging totoo. Leo po, sabi niya, isang maliit na ngiti ang namutawi sa kanyang mga labi. Tricycle driver. Leo. Tricycle driver. Paulit-ulit na tumatakbo ang mga salitang iyon sa isip ni Arabella Santos, kahit patapos na ang klase at nag-uwian na ang kanyang mga estudyante. Ang pangalan at ang imahe ng isang lalaking may mabuting puso na hindi nag-atubiling tumulong sa gitna ng malakas na ulan. Napangiti siya habang pinupunasan ang pisara.
Kahapon lang iyon, pero sariwa pa rin sa kanyang alaala ang lahat. Ang pagkabigla niya, ang pag-aalala para sa mga bata, at ang biglaang pagdating ng isang estranghero na may dalang trapal at isang ngiting nakakapawi ng kaba. Ma'am Ara, tapos na po, sabi ng isa sa kanyang mga estudyante, isang batang babae na si Nen, na siyang tagalinis para sa araw na iyon. Salamat, Nen. Mag-ingat ka sa pag-uwi, ha, malambing na sagot ni Ara, ginugulo ng bahagya ang buhok ng bata. Nang siya na lang ang natira sa loob ng maliit at medyo luma nilang silid-aralan, napabuntong hininga siya. Muli niyang sinulyapan ang paligid. Ang mga pader na may kupas ng pintura, ang mga upuang may kalumaan na, ang bubong na may ilang bahaging kailangan ng palitan. Ito ang mundo niya. Simple, puno ng hamon, pero puno rin ang pagmamahal para sa mga batang tinuturuan niya. Pag-uwi sa bahay, naabutan niya ang kanyang tia Elena na naghahain ng hapunan. O Ara, andyan ka na pala. Halika't kumain na tayo, bati nito. Tia, naamoy ko na naman po yung paborito kong sinigang, nakangiting sabi ni Ara habang nagmamano. Habang kumakain, hindi niya napigilang ikwento ang nangyari. Tia, alam niyo po ba, kahapon, kung hindi po dahil sa isang tricycle driver, baka nagkasakit na kami ng mga bata sa ulan. Talaga? Sino naman yan? Bago ba rito sa atin, usisa ng kanyang tiyahin. Leo daw po ang pangalan. Medyo bago nga po yata. Pero napakabait, tia. Walang alinlangan siyang tumulong. May mga tao pa rin talagang may gininto ang puso, sabi ni tia Elena. Bihira na yan ngayon. Sumang-ayon si Ara. Bihira na nga. Lalo na sa mundong tila umiikot na lang sa pera at kapangyarihan. At sa pag-iisip noon, isang anino ang biglang bumalot sa kanyang masayang alaala. Isang multo ng kahapon. Kinabukasan, sa kalagitnaan ng kanyang klase, isa sa mga estudyante niya ang may dalang lumang magazine. Isang makintab na babasahin na halatang napulot lang kung saan. Ma'am Ara, tingnan niyo po. Ang gaganda po ng mga bahay nila, sabi ng bata, itinuturo ang isang pahina. Lumapit si Ara at tiningnan ito. It was featured on the country's most powerful families. At sa gitna ng pahina, isang larawan ang tila tumalon at sumampal sa kanya. Isang pamilya na nakatayo sa harap ng isang malaking mansyon. Perpekto ang kanilang mga ngiti, mamahalin ang kanilang mga suot. Ang pamilya Alcantara. Kasama sa larawan ang isang pamilyar na mukha. Isang babaeng nakangiti ng matamis sa tabi ng isang lalaking mukhang seryoso. Ang ngiting iyon hindi niya kailanman malilimutan. Biglang bumalik ang lahat. Isang hapon, ilang taon na ang nakalipas. Umiiyak si Ara sa harap ng kanyang kaibigan. Katrina, bakit? Akala ko ba magkaibigan tayo? Ang batang Katrina, na maisuot ng mas magarang damit kaysa sa dati, ay tumingin sa kanya ng walang emosyon. Pasensya na, Ara. Hindi tayo magka-level. Kailangan kong umangat sa buhay. Ayokong mabulok sa hirap na tulad mo. Ang bawat salita ay tila isang punyal na itinarak sa kanyang puso. Ang kanilang pagkakaibigan, na inakala niyang panghabang buhay, ay natapos dahil lang sa pera. Ma'am, okay lang po kayo? Napakurap si Ara, bumalik sa kasalukuyan. Nakatingin sa kanya ang mga bata, may pag-aalala sa kanilang mga mukha. Ah! Mga anak. Okay lang si Ma'am, pilit niyang umiti. Ang yayaman po nila, no, Ma'am, sabi ulit ng batang maihawak ng magazine, nakaturo sa larawan ng mga Alcantara. Hindi napigilan ni Ara ang sarili. Isang pait ang gumuhit sa kanyang puso at lumabas sa kanyang bibig. Puro lang sila pera, halos pabulong niyang sabi, sapat lang para marinig niya. Walang puso. Ang sakit ng nakaraan ay biglang nagparamdam at ang lahat ng mayayaman ay naging magkakamukha sa kanyang paningin. Arogante. Mapangmata. Walang pakialam sa damdamin ng iba. Natapos ang klase na mabigat ang kanyang dibdib. Habang naglalakad siya palabas ng gate ng paaralan, dala-dala pa rin ang bigat ng alaala ni Katrina, isang pamilyar na tunog ng tricycle ang narinig niya. Huminto ito sa mismong tapat niya. Lumingon si Ara, at ang lahat ng pait at galit na nararamdaman niya kanina ay tila natunaw na parang yelo sa ilalim ng araw. Nakaupo sa driver's seat si Leo, nakangiti ng malapad. Isang ngiting simple at totoo. Hi, Ma'am Ara, bati nito, medyo nahihiya pa.
Liu Di. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Ara. Ang isip niya ay nagsasabing lahat ng tao ay may presyo, na ang tiwala ay madaling sirain. Ngunit ang puso niya, sa pagkakataong ito, ay sumisigaw ng ibang kwento. Nakatayo siya roon, gulong-gulo. Sa kanyang isip, ang multo ng isang mayaman at mapanlinlang na nakaraan. Sa kanyang harapan, ang isang simpleng tricycle driver na may pinakamabuting ngiti na nakita niya. At hindi niya alam kung alin ang dapat niyang pakinggan. Pinanood ni Leo si Ara habang ito ay papalayo, bit-bit ang mga libro nito. Mayroong isang maliit na pag-aalinlangan sa mga mata nito kanina, isang anino na dumaan ng sandali. Alam ni Leo na may bumabagabag dito. At alam din niya, sa isang sulok ng kanyang puso, na maaaring siya ang dahilan noon. Hindi. Hindi siya. Kundi ang kasinungalingan niya. Bawat araw na lumilipas sa paraisong ito, lalong bumibigat ang daladala niyang sikreto. Pero sa tuwing nakikita niya ang ngiti ni Ara, ang paraan ng pagliwanag ng mga mata nito kapag nagkukwento tungkol sa kanyang mga estudyante, nawawala ang lahat ng bigat. Napapalitan ito ng isang hangarin, ang hangaring manatili sa mundong ito, sa tabi niya, kahit gaano pa katagal. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Kailangan niyang patunayan na ang Leo, na kilala nito ay totoo, kahit na ang pagkatao niya ay isang kasinungalingan. Kinabukasan, nilakasan niya ang kanyang loob. Inabangan niya ito sa labas ng eskwelahan, ang puso niya ay kumakabog na parang makina ng tricycle na paakyat ng burol. Ara, tawag niya, medyo garalgal ang boses. Lumingon ito, at ang ngiti nito ay tila nagbigay ng sikat ng araw sa maulap niyang puso. Oh, Leo. Ikaw pala. Naisip ko lang sana di. Kinamot niya ang kanyang batok, pakiramdam niya ay isa siyang teenager na nanliligaw sa unang pagkakataon. Kung hindi ka busy maganda ang paglubog ng araw ngayon. Niyayaya sana kitang panoorin sa may parola. Nakita niya ang bahagyang pagkagulat sa mukha ni Ara, na agad na palitan ng isang matamis na ngiti. Sige ba? Gusto ko yan. Ang simpleng sagot nito ay sapat na para gumaan ang pakiramdam ni Leo. Pakiramdam niya ay kaya niyang i-drive ang kanyang tricycle hanggang sa buwan. Dinala niya si Ara sa kanyang paboritong lugar sa buong Batanes, isang luntiang burol na malapit sa parola ng mahatao. Mula roon, tanaw na tanaw ang walang katapusang karagatan na tila hinahalikan ng papalubog na araw. Umupo sila sa malambot na damuhan, magkatabi, habang pinapanood ang dahan-dahang pagbabago ng kulay ng langit mula sa asul, patungo sa kahel, rosas, at lila. Ang ganda, bulong ni Ara, puno ng paghanga. Sagot ni Leo, ngunit hindi sa langit siya nakatingin. Nakatingin siya kay Ara. Nagsimula silang magkwentuhan. Mga simpleng bagay, ang paborito nilang pagkain, ang mga nakakatawang karanasan sa mga pasahero niya, ang mga kalokohan ng mga estudyante ni Ara. Sa bawat tawa ni Ara, lalong nahuhulog ang loob ni Leo. Maya-maya, sa kanilang pagtanaw sa maliit na pamayanan sa ibaba, itinuro ni Ara ang isang gusali. Ang bubong nito ay yari sa cogon grass, at ang pintura ay bakas na ng kalumaan. Ayan ang eskwelahan namin, sabi niya, may bahid ng lungkot sa kanyang boses. Pangarap ko sana, balang araw, magkaroon kami ng isang gusaling mas matibay. Isang lugar kung saan hindi mangangamba ang mga bata tuwing umuulan. Isang library na may maraming libro. Habang nagsasalita si Ara, nakikinig ng mabuti si Leo. Ang bawat salita nito ay tumatago sa kanyang puso. At habang nakikinig, ang mga daliri niya ay hindi na malayang gumagalaw na sa buhangin sa kanyang tabi. Gumuguhit siya. Isang bubong na may tamang anggulo para hindi bahain. Mga bintanang malalaki para pumasok ang liwanag at hangin. Isang maliit na espasyo sa gilid na may nakasulat na library. Hindi niya ito namalayan, ngunit ang pagiging arkitekto niya ay kusang lumalabas. Leo! Napapitlag siya at mabilis na binura ang guhit sa buhangin na para bang isang krimen ang nahuli sa kanya. Ah, pasensya na. Ano iyon? Umiti lang si Ara. Wala naman. Ang lalim lang ng iniisip mo. Nagbaba ng tingin si Leo, tadtad ng kasalanan ang kanyang dibdib. Pangarap ni Ara ang isang bagay na kaya niyang ibigay sa isang pitik lang ng daliri. Ngunit hindi bilang si Leo, kundi bilang si Leandro Alcantara. At iyon ang ayaw niya. Ayaw niyang bilhin ang paghanga ni Ara. Gusto niyang makuha ito bilang si Leo.
Nang tuluyan ng lumubog ang araw, napalitan naman ito ng libo-libong bituin na kumikinang sa madilim na kalangitan. Ang tanging liwanag na lang ay mula sa parola at sa buwan. Katahimikan. Isang komportableng katahimikan. Sana ganito na lang lagi, Ara. Ang mga salita ay kusang lumabas sa bibig ni Leo, puno ng isang pangarap na alam niyang imposible. Puno ng pagmamahal at kasinungalingan. Gusto niyang sabihin ang lahat. Gusto niyang ipagtapat kung sino talaga siya. Ngunit natatakot siya. Natatakot siyang sa isang iglap, ang mahikang bumabalot sa kanila ngayon ay maglalaho na parang bula. Tumingin sa kanya si Ara, ang mga mata nito ay kumikinang sa liwanag ng mga bituin. Ako rin, Leo. Sana nga. Sa sandaling iyon, nawala ang lahat ng kanyang pag-aalinlangan. Ang tanging nararamdaman niya ay ang pangangailangang maramdaman na totoo ang lahat ng ito. Dahan-dahan, halos nanginginig, iniabot niya ang kanyang kamay at hinawakan ang kamay ni Ara. Mainit. Malambot. Naghihintay siya. Hinihintay niyang bawiin nito ang kamay. Hinihintay niyang masira ang sandali. Ngunit hindi ito bumitaw. Sa halip, naramdaman niya ang marahang paghigpit ng hawak nito sa kanya. At sa ilalim ng mga bituin sa batanes, alam ni Leo at Ara na may isang bagay na espesyal, isang bagay na totoo, ang nagsisimula ng mamukadkad sa pagitan nilang dalawa. Ang mga sumunod na linggo ay tila isang panaginip para kay Ara. Ang bawat araw na kasama si Leo ay puno ng mga simpleng kaligayahan. Isang mabilis na paghatid sa eskwelahan, isang sorpresang merienda sa hapon, mga kwentuhang walang katapusan hanggang sa paglubog ng araw. Unti-unti, ang mga pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso dahil sa nakaraan ay gumuho. Ang multo ni Katrina at ang imahe ng mayayamang Alcantara ay unti-unting napapalitan ng mukha ni Leo, isang mukhang puno ng kabaitan at katotohanan. O yan ang akala niya. Isang gabi, muling nagpakita ng bagsik ang panahon. Isang malakas na hangin na may kasamang walang tigil na ulan ang humagupit sa kanilang maliit na barangay. Kinabukasan, tumambad kay Ara ang isang malungkot na tanawin. Ang bubong ng kanilang munting paaralan ay may malaking butas. Ang ilang bahagi ng pawid ay tinangay ng hangin. Sa loob, ang sahig ay basang-basa. Ang mga chart na gawa sa kartolina na pinaghirapan ng mga bata ay nabasa at nasira. Diyos ko po, bulong ni Ara, habang tinitingnan ang pinsala. Naramdaman niya ang pagbigat ng kanyang dibdib. Dumating ang ibang mga guro at mga magulang. Lahat ay may pag-aalala sa mukha. Paano na to, sabi ng isang nanay. Malapit na ang tag-ulan, saan mag-aaral ang mga bata? Kailangan nating maipaayos ito agad, sabi ng kanilang punong guro, pero saan tayo kukuha ng pondo? Alam niyo namang limitado lang ang budget natin. Nagkaroon ng katahimikan. Lahat ay nag-iisip, lahat ay problemado. Pakiramdam ni Ara ay wala silang magagawa. Pakiramdam niya ay bigo siya, hindi lang para sa sarili niya, kundi para sa kanyang mga estudyante. At sa gitna ng kanilang kawalan ng pag-asa, isang pamilyar na tunog ng tricycle ang huminto sa labas. Dumating si Leo. Hindi siya nagsalita agad. Tiningnan niya ang butas sa bubong, sinuri ang mga nasirang poste, at umiling-iling. Sa paningin ng iba, isa lang itong tricycle driver na nakikisimpatya. Pero sa mga mata ni Ara, may ibang kislap siyang nakita, isang kislap ng pag-iisip, ng paghahanap ng solusyon. Habang ang lahat ay nag-uusap tungkol sa problema, si Leo ay nag-umpisang magsalita. Kailangan natin ng kawayan, yero at trapal, sabi niya sa lahat. Kapitan, pwede po bang humingi ng tulong sa mga kabataan dito sa barangay? Kung magtutulungan tayo, kayang-kaya nating ayusin to bago lumubog ang araw. Nagkatinginan ang mga tao. May pag-aalinlangan sa kanilang mga mukha. Pero hindi nagpatinag si Leo. Tingnan niyo po, sabi niya, sabay kuha ng isang patpat at gumuhit sa lupa. Kung gagawin natin ganito ang suporta, mas magiging matibay. Kailangan nating i-secure muna yung mga poste bago natin ilatag ang bagong bubong. Ang paraan ng kanyang pagsasalita, puno ng kumpiyansa, puno ng kaalaman, ay nakahikayat sa lahat. Ang kaninang pag-aalinlangan ay napalitan ng pag-asa. Sa isang iglap, ang mga kalalakihan at kabataan ng barangay ay nagsimula ng kumilos, sumusunod sa bawat tagubili ni Leo. Maghapon na nagtulungan ang lahat. Si Ara at ang ibang mga kababaihan ay naghanda ng pagkain at inumin.
Habang pinagmamasdan niya si Leo, pawisan, marumi ang damit, pero walang tigil sa pag-akyat baba sa bubong, sa pagbibigay ng utos, sa pagbubuhat, isang bagay ang naging malinaw sa kanya. Ito ang klase ng yaman na hinahanap niya. Hindi ang yaman sa bulsa, kundi ang yaman sa puso at sa pagkatao. Lumapit sa kanya ang isang matandang karpintero sa kanilang lugar. Alam mo, iha, sabi nito habang umiinom ng tubig, parang inhinyero magsalita ang batang iyan. Alam na alam ang ginagawa. Umiti lang si Ara. Talented lang po talaga siguro si Leo, Lolo Kiko. Nang papalubog na ang araw, ang butas sa bubong ay natakpan na. Hindi man ito perpekto, pero sapat na para masilungan ang mga bata. Isang bubong na itinayo hindi ng pera, kundi ng pagkakaisa. Isang bubong na naging posible dahil kay Leo. Nilapitan ni Ara si Leo na nakaupo sa isang tabi at nagpupunas ng pawis. Inabutan niya ito ng isang basong tubig. Salamat, sabi ni Leo, ang boses ay pagod pero masaya. Tinitigan siya ni Ara, ang puso niya ay umaapaw sa pasasalamat at paghanga. Ang lahat ng takot at pagdududa niya sa mga tao, sa pag-ibig, ay tuluyan ng naglaho. Sa harap niya ay ang katibayan na may mga taong totoo, may mga taong handang tumulong nang walang hinihintay na kapalit. Salamat, Leo, sabi niya, ang boses niya ay nanginginig sa emosyon. Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala ka. Tumingin si Leo sa kanya. Sa mga mata nito, nakita ni Ara ang isang emosyon na higit pa sa pagkakaibigan. Isang emosyon na parehong-pareho sa nararamdaman niya. Dahan-dahan, ibinaba ni Leo ang baso. Hinawakan niya ang pisngi ni Ara. At sa isang saglit na tila huminto ang mundo, marahan niyang inilapit ang kanyang mukha at hinalikan siya sa mga labi. Ito ay isang halik na hindi nagmamadali. Isang halik na puno ng pasasalamat, puno ng pangako, puno ng isang damdaming matagal na nilang itinatago. Ipinikit ni Ara ang kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, ibinigay niya kay Leo ang lahat ng kanyang tiwala. Ang halik na iyon ay nagbago ng lahat. Para kay Leo, ang bawat paghinga niya kinabukasan ay tila mas magaan. Ang kulay ng dagat ay tila mas bughaw. Ang ngiti ni Ara na sumasalubong sa kanya sa isipan ay sapat na para painitin ang buo niyang araw, higit pa sa sikat ng araw ng Batanes. Ang bigat ng kanyang sikreto ay naroon pa rin, isang batong nakatali sa kanyang paa, ngunit ngayon, pakiramdam niya ay kaya niyang lumangway kahit paano. Dahil kay Ara, naging mas madalas ang kanilang pagkikita. Hindi na ito mga aksidente o plinanong pagyaya. Naging natural na bahagi na ito ng kanilang araw. Hihintayin niya ito sa labas ng eskwelahan at sabay silang manonood ng paglubog ng araw. Ang mga kamay nila ay magkahawak, ang mga salita ay hindi na kailangan. Isang hapon, habang inaayos niya ang kanyang tricycle, matapos ang isang biyahe, naramdaman niya ang isang pamilyar na kagalakan sa kanyang dibdib. Papunta si Ara. Hindi niya ito nakikita, ngunit alam niya. Nagkasundo silang magkikita para magmeryenda. Ngunit higit pa roon, nararamdaman niya ang presensya nito na parang isang magnet. Ngunit may ibang tunog na pumunit sa payapang hangin. Isang ugong. Mahina sa simula na parang isang kulisap. Ngunit papalakas ito ng papalakas, hanggang sa naging isang dagundong na yumayanig sa lupa at sa mismong kaluluwa ni Leo. Napatingala siya, kasabay ng ibang mga taga-baryo na nagsilabasan sa kanilang mga bahay. Hindi ito eroplano. Iba ang tunog. Mas mabigat. Mas malapit. At pagkatapos ay nakita niya ito. Isang puting helicopter na may asul na linya sa gilid, ang selyo ng Alcantara Corp, ang dahan-dahang bumababa sa isang bakanting lot, hindi kalayuan sa kinatatayuan niya. Nanlamig ang buong katawan ni Leo. Ang lahat ng dugo sa kanyang mukha ay tila hinigop pababa sa kanyang mga paa. Ang batong nakatali sa kanya ay biglang naging isang dambuhalang angkla na humihila sa kanya pababa sa kailaliman. Hindi. Hindi maaari. Hindi dito. Nagsigawan ang mga bata sa tuwa, itinuturo ang dambuhalang ibon na bakal. Ngunit para kay Leo, iyon ay isang halimaw mula sa buhay na kanyang tinakbuhan, at dumating ito para sirain ang paraisong kanyang natagpuan. Bumukas ang pinto ng helicopter. Ang unang bumaba ay isang lalaking matangkad, nasa mga 30 anyos, nakasuot ng mamahaling polo shirt. Si Miguel, ang kanyang nakatatandang kapatid. Ang mga mata nito ay malamig, mapanghusga, tulad ng dati.
At sumunod dito ang taong kinatatakutan niya ng higit sa lahat. Ang kanyang ama. Si Don Ricardo Alcantara. Ang tindig nito ay puno ng kapangyarihan. Ang bawat hakbang nito palapit sa kanya ay tila isang pagyanig. Ang mga mata nito ay nanlilisik sa galit. Lindro. Ang pagtawag sa kanyang tunay na pangalan ay parang isang kulog. Bawat pares ng mata sa barangay ay napunta sa kanya, puno ng pagtataka. Hindi makagalaw si Leo. Gusto niyang tumakbo, gusto niyang magtago, pero ang mga paa niya ay tila nakapako sa lupa. Itigil mo na ang kahibangang ito, sigaw ni Don Ricardo. Ang boses ay nangingibabaw sa humihinang ugong ng helicopter. 6 na buwan. 6 na buwan kang naglalaro ng mahirap-mahirapan dito. Umuwi ka na. Hindi ako uwi, sagot ni Leo, ang boses niya ay mahina ngunit matatag. Ito ang unang pagkakataon na sinagot niya ang kanyang ama ng direkta. Humakbang palapit si Miguel. Leo, tama na to, pinapahirapan mo sina Papa. Pinapahirapan mo ang kumpanya. Masaya ako dito, giit ni Leo, ang mga mata niya ay nagmamakaawa. Nagmamakaawang sana ay umalis na lang sila. Sa di kalayuan, sa likod ng isang kumpol ng mga puno ng nyog, natigilan si Ara. Papunta siya para dalhan ng merienda si Leo, ang puso niya ay puno ng saya. Ngunit natigil ang kanyang paglakad nang marinig niya ang ugong. At ngayon, nakatago, pinapanood niya ang isang eksenang hindi niya maintindihan. Isang helicopter. 2 lalaking mukhang makapangyarihan. At si Leo, ang simpleng tricycle driver na nasa gitna ng lahat. At narinig niya ang pangalan. Lindro. Napahawak siya sa puno para suportahan ang sarili. Si Leo ay Lindro. Huwag mo akong bigyan ng rason para gamitan ka ng dahas, Leandro, nagbabantang sabi ni Don Ricardo. Hindi mo alam kung ano ang kaya kong gawin. Ano? Ano ang gagawin niyo pa? Bibilhin ang buong islang ito para lang mapaalis ako, mapait na sagot ni Leo. At sa gitna ng kanilang pagtatalo, muling bumukas ang pinto ng helicopter. Inaasahan ni Leo na baka isa ito sa mga security guard ng kanyang ama. Ngunit hindi. Isang babae ang bumaba. Nakasuot ito ng isang eleganteng puting bestida na sumasayaw sa ihip ng hangin. Ang buhok nito ay perpektong nakaayos. Ang bawat galaw nito ay kalkulado at puno ng karangyaan. Natigilan si Leo. Ang galit at takot na nararamdaman niya para sa kanyang ama ay napalitan ng purong pagkabigla. Ang babaeng iyon. Bakit siya nandito? Anong ginagawa niya rito? Lumingon ito at ngumiti. Isang ngiting matamis ngunit puno ng lason. Ang ngiting minsan nang sumira sa mundo ng babaeng pinakamamahal niya. Si Katrina Reyes. Katrina. Ang pangalan ay parang isang lason na gumapang mula sa kanyang nakaraan at biglang bumulong sa kanyang tainga. Ang hangin ay tila nawala sa mga baga ni Ara. Ang mga tuhod niya ay nanghina at mas humigpit ang kapit niya sa puno para hindi bumagsak. Hindi. Hindi maaari. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, umaasang isa lang itong masamang panaginip. Isang bangungot. Ngunit pagdilat niya, naroon pa rin siya. Si Katrina Reyes, sa lahat ng tao, ay nakatayo roon sa gitna ng kanyang munting paraiso na parang isang reyna na bumisita sa lupain ng mga pulubi. At si Leo si Leandro ay nakatitig dito. Kilala niya ito. Ang lahat ng piraso ng palaisipan ay biglang nabuo sa isip ni Ara, at ang nabuong larawan ay isang imahe ng purong kataksilan. Ang helicopter. Ang mamahaling damit. Ang pangalang Leandro Alcantara. Si Leo, ang mabait na tricycle driver, ang lalaking humalik sa kanya, ang lalaking pinagkatiwalaan niya ay isa sa kanila. Isang mayaman. Isang sinungaling. Isang matinding kirot ang sumabog sa kanyang dibdib, mas masakit pa kaysa sa sakit na naramdaman niya noong iwan siya ni Katrina. Dahil hindi lang ito isang beses na pagtataksil. 2 ito. Ang multo ng kanyang kahapon at ang kasinungalingan ng kanyang kasalukuyan ay nagsanib para durugin siya ng sabay. Wala na siyang pakialam kung makita pa siya. Dahan-dahan siyang lumabas mula sa likod ng mga puno. Bawat hakbang ay mabigat na parabang naglalakad siya sa kumunoy. Ang unang nakapansin sa kanya ay si Leo. Nakita niya ang paglaki ng mga mata nito, ang pagkataranta, ang takot. Araki. Bulong nito, ang pangalan niya ay parang isang dasal na walang kasagutan.
Sumunod na napatingin sa kanya ang lahat. Ang ama ni Leo, si Don Ricardo, ay tiningnan siya mula ulo hanggang paa, ang mga mata nito ay puno ng paghamak. Si Miguel, ang kapatid, ay may bahid ng pagtataka. At si Katrina. Sa simula, may pagkagulat sa mga mata ni Katrina. Ngunit sa isang iglap, napalitan ito ng isang bagay na mas masama. Isang kislap ng tagumpay. Isang ngiting minaliit na para bang sinasabing, tingnan mo nga naman ang pagkakataon. Nandito ka pa rin sa putikang ito. Ito ba? Malamig na tanong ni Don Ricardo, hindi inaalis ang tingin kay Ara, ngunit ang tanong ay para kay Leo. Ito ba ang dahilan kung bakit mo tinatalikuran ang pamilya mo? Isang simpleng taga-baryo. Ang bawat salita ay isang sampal. Gustong magsalita ni Ara, gusto niyang ipagtanggol ang sarili, ngunit walang boses na lumalabas. Naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Ara, magpapaliwanag ako, sabi ni Leo, humahakbang palapit sa kanya, ang mukha ay puno ng desperasyon. Ngunit huli na ang lahat. Ang tulay ng tiwala na itinayo nila ay gumuho na. Nasusunog na ito sa apoy ng kasinungalingan. Huwag kang lumapit, sabi ni Ara, ang boses niya ay basag ngunit puno ng isang bagong tuklas na tapang na dulot ng sobrang sakit. Humarap siya kay Leo, tinitingnan ito na para bang ayon lang niya ito nakita. Leo! O Leandro ba dapat? Gaano katagal mo na akong ginagawang tanga? Masaya ka ba? Masaya ka bang paglaruan ang isang simpleng taga-baryo? Hindi Ara, hindi totoo yan. Sinungaling ka, sigaw niya, at sa wakas, isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata, kasunod ng isa pa. Ang mga luha ay hindi na para sa sakit lang, kundi para sa galit. Pare-pareho lang kayo. Akala ko iba ka. Akala ko totoo ka. Pero isa ka rin palang Alcantara. Isang manloloko. Tumalikod siya, hindi na kaya pang tingnan ang mukha nito. Tumakbo siya. Palayo sa kanila. Palayo sa lahat. Ang bawat yapak niya ay isang pagtakas mula sa dalawang taong sumira sa kanyang tiwala. Narinig niya ang pagtawag ni Leo sa kanyang pangalan, ngunit hindi siya lumingon. Ngunit bago siya tuluyang makalayo, isang boses ang umalingaw sa hangin. Isang boses na kalmado ngunit puno ng kamandag. Ang boses ni Katrina. Hayaan mo na siya, Leo. Huminto si Ara, ngunit hindi siya lumingon. Nakinig siya. Hindi siya nababagay sa mundo natin. Ang mga salitang iyon. Ang parehong sentimiento mula sa nakaraan na ngayon ay binibigkas muli ay ang huling patak na umapaw sa kanyang puso. Hindi na lang ito sakit. Isa na itong sugat na hindi na niya alam kung paano pagagaling. Malamig ang hangin na ibinubuga ng air conditioner sa loob ng marangyang hotel room. Sa labas ng malawak na bintanang salamin, isang perpektong tanawin ng Batanes ang nakalatag, ang luntiang mga burol, ang asul na dagat, ang payapang kalangitan. Isang paraiso. Ngunit para kay Katrina Reyes, ang lahat ng iyon ay parang isang painting na walang buhay. Isang magandang tanawin na hindi niya maramdaman. Pinagmasdan niya ang kanyang refleksyon sa salamin habang umiinom ng mamahaling wine. Ang damit na suot niya ay nagkakahalaga ng katumbas ng isang taong sahod ng isang guro. Ang kanyang mga alahas ay kumikinang. Siya ang larawan ng tagumpay. Ang babaeng umangat mula sa hirap. Ang magiging asawa ni Miguel Alcantara. Ngunit sa loob-loob niya, may isang malaking espasyong walang laman. Ang espasyong iyon ay lalong lumaki kanina nang makita niya ang itsura ni Leandro. Ang paraan ng pagtingin nito kay Arabella. Hindi iyon paghanga lang. Higit pa roon. Mayroon itong debosyon. Isang klase ng pagtingin na hindi pa niya kailanman natanggap mula kay Miguel, ang kanyang mapapangasawa. Para kay Miguel, si Katrina ay isang magandang asset, isang perpektong partner para sa isang Alcantara. Pero pag-ibig, ibang usapan iyon. Napahigpit ang hawak niya sa kopita. Bakit siya? Ang tanong ay umalingaw sa kanyang isipan. Bakit si Ara? Isang hamak na titser lang pero nakuha niya ang isang Alcantara ng ganoon kadali. Ang pagtingin na iyon, ang emosyon na iyon, bakit sa kanya ibinigay? Hindi ito dahil sa pera. Alam niyang hindi habol ni Leo ang pera, sa katunayan, tinatakbuhan pa nga nito iyon. Ito ay dahil sa kung sino si Ara, simple, totoo, kontento. Ang lahat ng bagay na tinalikuran ni Katrina para sa yaman.
At ang katotohanang iyon ay parang isang insulto. Isang sampal sa lahat ng kanyang pinaghirapan at isinakripisyo. At higit sa lahat, isa itong banta. Kung seryoso si Leandro kay Ara, at kung magtagumpay itong kumbinsihin ang pamilya, anong mangyayari sa posisyon niya? Si Ara, ang babaeng minsan niyang minata dahil sa kahirapan, ay maaaring maging hipag niya. Magiging magkapantay sila. Hindi. Mas mataas pa nga ito, dahil ang pagmamahal na mayroon si Leo para dito ay totoo, hindi isang transaksyon. Hindi niya iyon papayagan. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nagdial ng isang numero. Isang kontak sa Manila na pinagkakatiwalaan niya sa mga ganitong bagay. Hello, sagot ng boses sa kabilang linya. I have the job for you, diretsong sabi ni Katrina. Arabella Santos. Teacher. Diyan sa Batanes. I want you to dig. Find anything. Utang. Kahihiyan. Kahit anong pwedeng gamitin laban sa kanya at sa komunidad niya. I want it tomorrow. Ibinaba niya ang tawag nang hindi na hinihintay ang sagot. May plano na siyang nabubuo sa kanyang isipan. Hindi niya kailangan ng magarbong sandata. Ang kailangan niya lang ay ang tamang lason. At alam na alam niya kung saan itatanim ang lason na iyon, sa isipan mismo ni Ara. Kinahapunan, nagpahatid siya sa tapat ng maliit na bahay kung saan nakatira si Ara. Simple lang ito, ngunit malinis. Bumaba siya mula sa mamahaling sasakyan, dala ang kanyang designer bag, na para bang isang anghel na bumaba mula sa langit para magbigay ng awa. Kumatok siya sa pinto. Si Ara mismo ang nagbukas. Nakita niya ang gulat, ang sakit, at ang galit sa mga mata nito. Ngunit si Katrina ay isang magaling na aktres. Ipinakita niya ang isang mukhang puno ng pagsisisi at pag-aalala. Ara, di. Mahina niyang sabi. Pwede ba tayong mag-usap? Kahit saglit lang. Hindi nagsalita si Ara, ngunit tumabi ito para bigyan siya ng daan. Pumasok si Katrina, at agad niyang naamoy ang pamilyar na amoy ng simpleng pamumuhay. Isang amoy na matagal na niyang kinalimutan. Alam ko, galit ka, panimula niya, umupo sa isang silyang kahoy nang hindi inaalo. At may karapatan kang magalit. Sa akin at kay Leo. Tumingin lang si Ara, naghihintay. Gusto ko lang mag-sorry, Ara. Sa lahat. Sa nangyari sa atin noon. Bata pa ako, mapusok, akala ko tama ang lahat ng ginawa ko. Nagkunwari siyang may namumuong luha sa kanyang mga mata. At gusto rin kitang protektahan ngayon. Protektahan, sa wakas ay nagsalita si Ara, ang boses ay puno ng pagdududa. Dahil kilala ko sila, Ara. Kilala ko ang mga Alcantara. Bahagi na ako ng mundo nila ngayon. At hindi ito isang fairy tale. Lumapit siya kay Ara, ang boses niya ay naging isang mapagkalingang bulong. Frankly, I'm worried about you. Tinitigan niya si Ara ng diretso sa mata, tinitiyak na ang bawat salita ay tatagos at mananatili. Gusto lang kitang bigyan ng babala, Ara. Mapanganib ang mga Alcantara. Gagamitin ka lang nila. Mapanganib ang mga Alcantara. Gagamitin ka lang nila. Ang mga salitang iyon na iniwan ni Katrina ay parang isang matalim na tinik na bumaon ng malalim sa puso ni Ara. At bawat pagtatangkang alisin ito ay lalo lang nagpapasariwa sa sugat. Kinulong ni Ara ang sarili sa kanyang kwarto. Hindi siya pumasok sa eskwela. Sabi niya sa kanyang tia Elena, masama ang kanyang pakiramdam. Hindi naman ito kasinungalingan. Masama talaga ang pakiramdam niya, ang kanyang puso, ang kanyang isip, ang kanyang buong pagkatao. Ang dalawang mukha ng kataksilan ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Ang mukha ni Katrina noon na puno ng pangmamata. At ang mukha ni Leo ngayon na puno ng kasinungalingan. At ngayon, ang dalawang mukha na iyon ay nagsama. Si Katrina, na bumalik para bigyan siya ng babala. At si Leo, isang Alcantara. Ang parehong apelyido na nakita niya sa magazine. Ang parehong mundo na kinamumuhian niya. Kinagabihan, sa gitna ng malakas na ulan na tila nakikisimpat siya sa kanyang kalungkutan, may kumatok sa kanilang pinto. Ara, anak, si Leo, nasa labas, sabi ng kanyang tia Elena mula sa kabilang pinto. Napahawak ng mahigpit si Ara sa kanyang kumot. Hindi. Sabihin niyo po, tiya, tulog na ako.
Masama po ang pakiramdam ko. Narinig niya ang pag-uusap sa labas. Ang boses ng kanyang tiyahin at ang boses ni Leo, nag-aalala, nagmamakaawa. Pagkatapos ng ilang minuto, narinig niya ang mga yabag ni Leo na papalayo. Sumilik siya sa bintana. Naroon si Leo, nakatayo sa gitna ng ulan, walang payong. Basang-basa. Nakatingin sa bintana ng kanyang kwarto. Nakatayo lang siya roon ng matagal, na parang isang estatwa ng kalungkutan, bago tuluyang tumalikod at naglakad sa dilim.